ang mga unang balita sa umagang ito. Vice President Jejomar Binay muling umapila sa Chinese government para isalba sa kamatayan sina Sally Villanueva, Ramon Credo at Elizabeth Batain. Pero Chinese Foreign Ministry, iginait na tuloy ang pagbitay ngayong araw. Mga kaanak at kaibigan ni Villanueva at Credo, magdamagang nagdasal para masagip ang buhay ng 3 death convict. Pati mga Pinoy sa Hong Kong, nakiisa sa panalangin. Ating AFP Controller Jacinto Ligot, dinalaya na matapos makulong ng 5 araw. Asawa niyang si Arlinda Ligot, ginisa sa Senado. Mga estudyante at guro sa isang eskwelahan sa Miyagi, Japan, halos maubos matapos masawi sa tsunami. At pagdinig sa $100 million lawsuit ni Charlie Sheen laban sa producers ng 2.5 Men, nakatakda sa April 19. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Ilang oras na lang ang nalalabi bago tuloy ang bitayin ng 3 Pilipinong nasa death row sa China, pero umaasa pa rin ng milagro si Vice President Jejomar Binay na muling sumulat sa Chinese government. Giit naman ng Chinese Foreign Ministry, hindi na magbabago ang sentensya. Narito ang report ni John Consulta. Dagdagan pa natin ang dasal. Basta kung mayroong himala, kaya nga tawag doon, himala, baka sakali. Katuwang ng dasal, ang hakbang ni Vice President Jejomar Binay na sa ikalawang pagkakataon ay sumulat kay Chinese President Hu Jintao para iapila ang buhay ni Sally Ordinario Villanueva, Ramon Credo at Elizabeth Batain. Sa liham, ipinagpasalamat ni Binay ang pagkapaliban sa bitay ng 3 noong Pebrero. Pagkatapos, ibinalitang na aresto na si Mapet Cortez alias Tita Kakayan na siya umanong miyembro ng sindikato at bumiktima kay Sally. Paniwala pa ni Binay, malaking bagay ang salaysay ni Sally na isinumite noong Sabado para madiin si Kakayan at mahuli ang iba pang miyembro ng sindikato. Kaya hiling ni Binay sa bagong sulat, panatiliing buhay si Sally at 2 pang kasama sa death row habang umuusad ang mga operasyon kontra sa mga sindikato. Pero si Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, tanggap na raw kung hindi mabaliktad ang hatol. The President has written 3 times. There have been back-channeling and I'm afraid that at this point in time there really isn't much left we can do. Ang palasyo, gaya ni Binay, umaasa raw sa isang himala. We are still hoping within the limitation, within the realization that we are limited by what we can do. So we will leave it up to the Chinese authorities. But again, while the execution has not been carried out, we will still hope. Pero sagot ng Foreign Ministry ng China, tuloy na ang pagbitay. 在中国呢，中国的司法机关是依法独立审理此类的案件，对外籍的毒贩是一视同仁。在处理这个案件中呢，我们充分地保障了当事人的应有的诉讼权利和待遇，也按照相关的国际公约规定履行了我们的义务。 Para sa unang balita, John Consulta reporting. 3 Pilipino na nasa death row sa China makakausap ang kanilang mga mahal sa buhay sa huling pagkakataon ngayong umaga bago ang nakatakdang pagbitay. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, makakapiling ni Sally Ordinario Villanueva at Ramon Credo ang kanilang pamilya sa loob ng kanilang detention house sa Xiamen. Alas 9:40 ng umaga ang promulgation o pagbasa ng hatol kina Credo at Villanueva sa 2nd Criminal Tribunal of the Xiamen Municipal Intermediate People's Court. Sa Shenzhen naman, babasahan muna ng hatol si Elizabeth Batain bago siya payagang makapiling sa huling pagkakataon ang kanyang pamilya mamayang 9:30 ng umaga sa kanyang detention house. Bago mag alas 12 ng tanghali mamaya, naisagawa na ang pagbitay sa pamamagitan ng lethal injection. Kaugnay po ng balitang yan, makakasap natin si Noel Novicio, Second Secretary at Consul ng Philippine Embassy sa Beijing. Consul Novicio, good morning po. Good morning, Igan, at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. So mamaya pa lang po malalaman ni Sally, Ramon at si Elizabeth na ngayong araw gagawin yung pagbitay sa kanila?
Totoo po yun, Igan. It's very hard para sa kanila sa tingin ko mamaya. Oo. Kasi ayon sa batas ng China, ngayong araw lang nila malalaman ang hatol, yung pagpapatibay ng parusang kamatayan sa kanila. Oho. So, dun sa kanilang sistema, merong binabanggit din na consul na 2-year reprieve. So, umaasa ba tayo kung mabibigay yun, ito yung pagkakataon, di ba, na sila din ang pwede magdesisyon kung matutuloy ang bitay o hindi? Tama ho ba yung consul? Tama yun, Igan, ano? Dito sa China, dalawang klase ang death penalty. Oo. Death penalty with 2-year reprieve at saka death penalty without reprieve. Okay. Yung tatlo nating kababayan, binigyan sila ng death penalty without reprieve. Yung death penalty with 2-year reprieve naman, kung maganda ang yung character sa loob ng preso, automatic yun, after 2 years, magiging life imprisonment. So, yung tatlo ho, pwede ho ba maihabol na magkaroon ng death penalty with reprieve? Igan, hindi po tayo nawawalan ng pag-asa hanggat hindi katuparan yung pagbitay ay Opo. hindi tayo nawawalan ng pag-asa na pwedeng mangyari yon. Igan, at sa ating mga kababayan, ginawa po at ginagawa ng ating gobyerno ang lahat ng ating makakaya para para hindi sana matuloy. Okay. So, mayroon pa tayong mga nalalabing mga oras, kaya hanggat hindi na isa sa katuparan yun ay hindi po tayo nawawalan ng pag-asa. Sa China naman, everything is possible. Okay, anong nakikita nyo, Consul, bilang kinatawan natin dyan, sa posibleng epekto nito sa relasyon ng Pilipinas at China? Well, Igan, hindi naman tayo naniniwala na magkakaroon ng malaking epekto sa relasyon. Napakalakas ang relasyon ng ating bansa at China sa lahat ng aspects. So I think dito rin sa dito sa China, they believe na hindi rin ito makaka-apekto sa ating relasyon. Sa lahat ng sa political, sa trade, sa people-to-people exchanges, napakaganda ang relasyon ng Pilipinas at China. Consul, kamusta na ho yung mga magulang, mga mahal sa buhay ng tatlong ito? Saan ho sila ngayon? Mamaya, Igan, magkakaroon sila ng pagkakataon na makapiling, makausap ang kanilang mga mahal sa buhay. Okay naman ang kanilang kalagayan. Pero, of course, we respect their privacy. So, ano yung mga kahilingan nila ay nire-respeto natin, tinutulungan natin sila sa kanilang mga pangangailangan. Samantalang nandito sila sa China. So, magiging mabigat po ang paligid ngayon dyan pag sakali magkita sila dahil kung ganun nga ho ang sistema na ngayon lang nila malalaman na sila'y bibitayin at magkikita pa sila ng kanilang mga mahal sa buhay, no, Consul? Totoo yun, Igan. Hindi natin may paliwanag, hindi natin ma-describe kung ano ang kanilang feeling ngayon. Of course, sinasabayan na lang natin sila ng ating mga dasal din, tulad ng ginagawa ng ating mga kababayan dyan sa Pilipinas ngayon. Opo. Maraming salamat po. Good morning. Maraming salamat din, Igan, at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Nakausap po natin si Noel Novicio, Second Secretary and Consul ng Philippine Embassy sa Beijing. Mga kaanak, kaibigan at kapitbahay ni Sally Ordinario Villanueva, patuloy ang pagdarasal para mailigtas siya sa kamatayan. Mula sa Batasan Hills, Quezon City, may live report si Oscar Oida. Oscar. Yes, sa mga sandalito ay patuloy na titipon-tipon ang mga kamag-anak, mga ilang mga kapitbahay at maging mga miyembro ng Migrante at Gabriela dito nga sa may barangay Batasan Hills, Quezon City para nga patuloy na ipagdasal itong si Sally Ordinario Villanueva. Bagamat kinakikita natin ang kalungkutan yung mga tao dito, batid nating hindi sila nawawalan ng pag-asa kung kaya tuloy-tuloy nga ang pagdarasal at balak nila itong pagpatuloy-tuloy ito hanggang mamayang alas 8 ng umaga kung saan magkakaroon sila ng panandaliang break para mag-almusal at para nga makibalita dun sa mga kamag-anak ni Sally na naroroon ngayon sa China. Alam naman natin, Rhea, na bandang alas 8 hanggang alas 9, inaasahan magkakaroon ng pagkakataon itong mga kamag-anak ni Sally Ordinario na makausap nga si Sally. Samantala, gaya na nasabi natin kanina, Rhea, patuloy ang pagtitipon dito, ang pagdarasal, yung mga ibang mga supporter mula